Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Anibersaryo ng abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior citizen. Malaki Los Baños, Laguna. Mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong para sa Sais Patrol. Earl Sotoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezebel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro, Chris Sanji, ang kasandigan mo. ipagsabi. Magandang araw Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa ngalan pa rin po ni Director Christopher Sanji, ako pa rin si Earl Sotoya, ang maghahatid sa inyo na may init at nagbabagong balita sa linggong ito. At ito, ang programang pambalitaan sa rehiyon ng Calabarzon, Sais Patrol, ang kasandigan niyo sa balita at impormasyon. At narito ang mga ulo ng mga balitang ating tinutukan ngayong linggo. Pagdiriwang ng International Youth Day ginanap sa Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Kongreso pinarangalan ang mga atletang lumaban sa 2024 Paris Olympics. Bagong logo ng BIR inilunsad kasabay ang ika-120 taong anibersaryo. Pagbuo ng Cabinet Cluster for Education, inaprobahan ni PBBM. Lalawigan ng Batangas, isinailalim na sa state of calamity dahil sa African Swine Fever. 4-story building sa Barangay Lakiwa, Binyan, Laguna, itinatayo para sa mga apektado ng NSCR project. Youth and Sports Development Office Binyan, muling pinarangalan bilang pinakamahusay na Youth Development Office sa bansa. PBBM, ginawa ng 20 milyon at Presidential Medal of Merit kay Carlos Yulo. Lungsod ng Calamba, kabilang sa nagwagi sa prestiyosong Lungsod Lunsad Award. Simulan na po natin ang balitaan ngayong linggo. Pagdiriwang ng International Youth Day, ginanap sa Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Ralph Tapia. Sa paggunita ng International Youth Day 2024, ipinaabot ni National Youth Commission Chairman Ronald Cardema ang kanyang pagbati sa lahat ng kabataan. Ayon kay Cardema, hindi sapat ang karaniwang sinasabing ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Para sa kanya, kahit pa dumami na 10 milyon ang kabataang Pilipino sa susunod na dekada, kung ang mga ito ay magiging tamad, walang disiplina at hindi maaasahan ng kanilang mga magulang, malaki ang posibilidad na sila pa ang maging dagdag suliranin ng kanilang pamilya at ng bansa. Upang matugunan ang mga hamong ito, nais ni Chairman Cardema na ibalik ang mandatory scouting para sa mga elementarya, mandatory CAT, PMT sa mga high school at mandatory ROTC sa mga universidad. Naniniwala siyang ang mga programang ito ang maghahasa sa mga kabataan upang maging mas maasahan lalo na sa mga panahon ng kalamidad, emergency at upang magkaroon sila ng wastong disiplina at direksyon sa kanilang buhay. Ngayong taon, matagumpay na naipon ni Chairman Cardema ang mga pinuno ng kabataan mula sa iba't ibang sektor. Kasama sa mga dumalo ang mga lider ng Sangguniang Kabataan, ROTC Corps Commander mula sa iba't ibang universidad,
at mga kadete mula sa Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy, Philippine Merchant Marine Academy, Philippine Public Safety Academy, Maritime Academy of Asia and the Pacific, at mga officer candidate schools ng Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Coast Guard. Para sa 6 Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. AKA-program ipinamahagi ni Congresswoman Cha Hernandez Alcantara sa lungsod ng Calamba. Para sa detalye ng balita, ipapatron ni Casey Lau. Para sa Balitang Calamba, walang tigil sa pagsisikap na maihatid ang mga kinakailangang serbisyo sa kanyang mga nasasakupan, muling ipinakita ng kinatawan ng distrito ang kanyang walang sawang suporta para sa mga Kalambeño. Sa pagkakataong ito, ang mga miyembro ng Unified Homeowners Association of Calamba ay naging benepisyaryo sa pinakahuling programa ng kanyang opisina. Naging mas matagumpay ang pamamahagi ng tulong noong nakarang linggo na ginanap sa Jose Rizal Coliseum. Personal na nakaisa ang kongresista sa seremonya kung saan ipinagkaloob ang AKAP, Assistance to Calambas Aspiring Professionals, sa mga miyembro ng nasabing asosasyon. Ang programa ay bahagi ng kanyang mas malawak na layunin na matulungan ang bawat sektor ng komunidad na magkaroon ng mas maayos at masagana na pamumuhay. Ipinapakita ng opisyal ang kanyang dedikasyon sa pamamagitan ng walang pagod na pagsusumikap upang makuha ang mga kinakailangang pondo para sa proyekto at programa ng distrito. Ang suporta na kanyang ibinibigay ay hindi lamang nakatuon sa pisikal na aspeto ng komunidad, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng moral at espiritual na aspeto ng bawat individual. Bukod pa rito, binibigyang diin din ng kongresista na ang pagtulong ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang pribilehiyo na makapaglingkod sa kanyang mga kababayan. Sa kanyang pamumuno, ang bawat programa ay sinasagawa ng may malasakit at sinseridad na nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng mga taga-Calamba upang magkaisa at magtulungan para sa ikabubuti ng kanilang komunidad. Ang patuloy na pagbuhos ng pondo at suporta sa iba't ibang sektor ay patunay na ang distrito ay pinangungunahan ng isang lider na may malasakit at tunay na nagmamalasakit para sa kapakanan ng bawat Kalambeño. Sa kanyang mga hakbangin, hindi lamang natutugunan ang pangangailangan ng kasalukuyan, kundi pati na rin ang pagpapanday ng mas maliwanag na kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Para sa 6 Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. Humigit 300 benepisyaryo tumanggap ng Burial Assistance mula sa tanggapan ni Vice Mayor Toti Lazaro sa lungsod ng Calamba. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Cedric Sanji. Patuloy na dumarating ang tulong mula sa tanggapan ni Vice Mayor Toti Lazaro Jr., kung saan mahigit na 300 residente ng Calamba ang nakatanggap ng burial assistance. Ang pamamahagi ng social services grants ay sinasagwa ng sunod-sunod upang masigurado na walang maiiwang nangangailangan. Ayon kay VMO Financer Officer Michelle Matanggihan, madalas na ginagamit ni VM Toti ang sarili niyang sweldo para tustusan ng mga solicitations at financial assistance sapagkat ayaw niyang may tanggihang humingi ng tulong. Dahil sa dami ng lumalapit, hindi nag-aatubili si VM Toti na magbigay agad mula sa sariling bulsa, paliwanag ni Matanggihan. Bukod dito, ang Vice Mayor's Office ay nakikipag-ugnayan din sa tanggapan ni Congresswoman Cha Hernandez Alcantara upang matugunan ng mga kahilingan para sa paggamot at mga guarantee letters o GL. Sinisigurado ng tanggapan na maayos na napoproseso ang bawat request at naitatapat sa wastong pondo. Ayon kay Ed Herbosa, pinuno ng Vice Mayor's Office Social Services Division. Marami pa rin pending requests, kaya hinihikayat namin ang mga humingi ng tulong na mag-follow up lamang malaman ang estado ng kanilang mga kahilingan. Dagdag ni Herbosa,
Personal na binabasa at tinitingnan ni VM Toti ang bawat request para mahanapan ng tamang pondo. Sa patuloy na pamamahagi ng tulong, tinitiyak ng Vice Mayor's Office na natutugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Para sa mga nais mag-follow up, maaaring kontakin si Sir Ed Herbosa o mag-text sa numerong 0917-843-1820 mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Hinihingi rin ng Vice Mayor's Office ang pang-unawa ng publiko habang inaayos ang kanilang mga kahilingan. Para sa Ace Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Ramdam na reforma sa dulo ng bayan, mas pinaigting ni Mayor Ros Rizal. Para sa detalye ng balita, ipapatol ni Jezabel Bernardino. Ramdam na reforma sa dulugang bayan, mas pinaigting ni Mayor Ros Rizal. Ngayong linggo, personal na binisita ni Mayor Ros Rizal ang dulugang bayan program at ipinaabot ang kanyang kasiyahan na ang serbisyong ito ay aktibong nagbibigay ng libreng payong legal at iba pang mahalagang serbisyo. Ang programang ito ay bahagi ng kanilang pangako noong kampanya upang ilapit ang serbisyo sa bawat mamamayan. Ayon sa alkalde, tuwing Biyernes matatagpuan ang mga eksperto sa legal na larangan sa City Hall Building. Handang tumulong sa lahat ng legal na pangangailangan ng mga mamamayan. Ang serbisyong ito ay hindi lamang simpleng serbisyo kundi isang patunay ng dedikasyon sa paghahatid ng makabuluhang reforma para sa lahat. Patuloy ang kanilang pagsusumikap na mapabuti ang mga programa at tiyakin ang bawat isa ay makakamtan ang kanilang mga karapatan at pangangailangan. Ang serbisyong ito ay para sa lahat ng mamamayan, kaya't hinimok silang huwag mag-atubiling dumaan at samantalahin ang pagkakataong ito. Para sa Ace Patrol, ang kasandigan mo, Jezabel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Jezabel Bernardino. Dumako naman tayo sa ating mga balita mula sa Internasyonal Kongreso. Pinarangalan ang mga atletang Pilipino sa 2024 Paris Olympics. Para sa detalye ng balita, narito si Reina Salem. Ang House of Representatives ay nagbigay ng pagkilala at ipinagkaloob ang Congressional Medal of Distinction kina Nesty Petesio at Ira Villegas, dalawang boksinerong Pilipino, para sa kanilang pagkapanalo ng bronze medal sa 2024 Paris Olympics. Inaprobahan naman ng mababang kapulungan ang House Resolution 1915 at 1916 sa pamamagitan ng Viva Voce o voice voting noong Lunes. Kasabay nito ay naprobahan din ang House Resolution 1917 na nagbibigay ng pagbati at pagkilala sa mga medalist at sa buong delegasyon ng Pilipinas para sa kanilang natatangi at makasaysayang pagganap sa 2024 Paris Summer Olympics. Si Yulo naman ay nagwagi ng ginto sa Men's Artistic Gymnastic Floor Exercise Finals at Vote Apparatus Finals sa 2024 Paris Summer Olympics. Ang Pilipinas ay kinatawan ng 22 world-class athletes sa Paris Olympics na lumahok sa 9 na iba't ibang sports events. Kabilang dito sina Yulo, Alea Finegan, Emma Malabuyo at Levero Vivar para sa athletics gymnastics. Villegas, Petesio, Hergy Bacyadan, Carlo Paalam at Yumer Marshall para sa boxing. Ernest Jan Obiana, John Cabang Tolentino at Lauren Hoffman para sa athletics. Vanessa Sarno, John Februar Senisa at Elrin Ann Ando para sa weightlifting. Joanny Delgaco para sa rowing. Samantha Katantan para sa fencing. Kayla Sanchez at Jared Hodge para sa swimming. Bianca Pandangan at Dottie Ardina para sa golf. At Kiyomi Watanabe para sa judo. Ang mga resolusyon ay sinulat ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzales Jr., Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez at Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe, Minority Leader Marcelino Libanan, Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte Representative
Ferdinand Alexandro Sandro A. Marcos III at Tingog Party List Representatives Yedaw Romualdez at Jude Arcidre. Para sa 6 Patrol, Reynald Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Reynald Salen. Balitang Kalamba pa rin tayo. Blockbuster na Lunes ang naganap sa lungsod ng Kalamba kasama si Mayor Ros Rizal. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Ralph Tapia. Mula alas 8 ng umaga, matiyagang nagtrabaho si Mayor Ros Rizal sa City Hall kung saan puno ng aktibidad ang kanyang Lunes. Kasama sa mga ginanap ang pamahagi ng prangkisa para sa mga tricycle drivers, courtesy calls, oath-taking ceremonies at pamamahagi ng financial assistance at guarantee letters para sa mga gamot, hospitalization at iba pang pangangailangan. Dagdag pa rito, nagsimula ng ipamahagi ang grant para sa bawat barangay sa kanilang mga programa at proyekto na nagkakahalaga ng 500,000 piso bawat isa. Ang hakbang na ito ay layuning suportahan at paunlarin ang mga inisyatiba sa bawat barangay ng lungsod. Hindi pinalampas ni Mayor Ros Rizal ang pagkakataon na maghatid ng serbisyo at suporta sa mga kababayan mula sa iba't ibang sektor. Ang kanyang dedikasyon sa serbisyong publiko ay patunay ng patuloy na ramdam na reforma kahit gaano ka pa man kabisi sa bawat araw. Para sa 6 Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Bagong logo ng BIR, inulungsad kasabay ang kanilang ika-120 taong anibersaryo. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Casey Laude. Para sa balitang nasyonal, inilunsad ng Bureau of Internal Revenue ang bagong logo nito na nagmamarka sa pagwawakas ng disenyo na ginagamit sa loob ng 60 taon. Ang pagbabago ay bahagi ng rebranding initiative ng Marcos Administration na tinatawag na Bagong Pilipinas. Ang bagong logo na napili mula sa isang design contest ay nakatanggap ng higit 30,000 entries. Ito ay nagtatampok sa Philippine Eagle, 3 bituin at 1 great na araw at may mga kulay ng watawat ng Pilipinas. Ang nagwagi ng grand prize ay tumanggap ng 100,000 habang ang una at ikalawang runner-up ay ginawaran ng 50,000 at 25,000 ayon sa pagkakasunod. Ang paglulunsad ng bagong logo ay sinagawa noong unang araw ng Agosto, kasabay ang ika-120 anibersaryo ng BIR. Sa parehong okasyon, ibinida ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang 100% nationwide ISO certification para sa ilang serbisyo ng BIR, pati na rin ang bagong web portal ng ahensya. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang tagumpay ng BIR, ito rin ay tagumpay ng ating mga taxpayers na makakaranas ng mas maganda at mas mabilis na serbisyo mula sa aming ahensya, sabi ni Lumagi. Para sa 6 Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. Balitang Laguna naman tayo. People's Day sa lalawigan ng Laguna, tuloy-tuloy na ginaganap tuwing araw ng Lunes. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Cedric Sanji. Sinimula ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng pamuno ni Governor Ramil L. Hernandez ang nakaraang linggo sa pamamagitan ng People's Day. Ang nasabing kaganapan ay ginanap tuwing Lunes sa Kapitolyo sa Santa Cruz, Laguna, na bukas para sa lahat ng Lagunense, partikular sa mga residente ng 3rd at 4th District. Para sa mga 1st at 2nd District, ang People's Day ay sinasagawa tuwing Huwebes sa Provincial Capital Extension sa Halang, Calamba City. Layunin ng programang ito na mas mapalapit ang serbisyong tama sa bawat Lagunense, gawing mas maginhawa ang pag-access sa mga serbisyong pamahalaan at tiyakin na ang tulong ay abot kamay para sa lahat. Ang pamahalaan ay patuloy na nagtatrabaho upang mas maging maginhawa at kapaki-pakinabang ang mga serbisyong ipinagkakaloob. God bless sa lahat ng Lagunense. Para sa 6 Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo ipagsabi.
Maraming salamat, Cedric Sanji. Balitang San Pedro naman tayo. Mga barangay na nanguna sa nutrisyon, pinarangalan sa The Nutrition Champion sa lungsod ng San Pedro. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Jezabel Bernardino. Mga barangay na nanguna sa nutrition, pinarangalan sa The Nutrition Champions. Isang mainit na pagbati ang ipinapaabot sa mga barangay na nagpakita ng natatanging husay sa pamamahala ng kanilang mga nutrition program na may layuning labanan ang iba't ibang uri ng malnutrisyon sa kanilang nasasakupan. Sa programang The Nutrition Champions, pinarangalan ang mga barangay na nagpakita ng kahangahangang dedikasyon at serbisyo para sa kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Tampok sa pinarangalan ay sina Kapitan Ching Anchoris ng Barangay Sitio Niño na nagwagi na 3 sunod-sunod na taon bilang Outstanding Barangay Nutrition Committee mula 2021 hanggang 2023. Ang kanyang masigasig na pangunguna ay nagresulta sa isang mas malusog at mas masiglang komunidad. Samantala, si Kapitan Edwin Palomar ng Barangay Laram ay kinilala bilang Outstanding Barangay Nutrition Scholar para sa taong 2024. Ang kanyang mga inisyatibo sa edukasyon at pagpapalaganap ng kalaman tungkol sa tamang nutrisyon ay naging malaking tulong sa paglaban sa malnutrisyon sa kanilang lugar. Pinarangalan din si Kapitan Romeo B. Bunoan ng Barangay San Lorenzo bilang Outstanding Barangay Nutrition Committee para sa taong 2024. Ang kanyang pamunuan ay nagpatupad ng mga programang pangkalusugan na nagbigay ng malaking epekto sa kalusugan ng mga bata at iba pang mamamayan sa kanilang barangay. Isang pasasalamat din ang ipinaaabot sa City Nutrition Evaluation Team, mga opisyal ng barangay at mga ahensya ng gobyerno na naging katuwang sa mga programang ito. Ang kanilang walang sawang suporta at pagtutulungan ay nagsisiguro na ang mga bata at mga mamamayan ay may akses sa tamang nutrisyon. Mabuhay ang lahat ng nagwagi at patuloy nating ipagdiwang ang mga tagumpay sa larangan ng kalusugan at nutrisyon para sa ikabubuti ng ating bayan. Para sa Ispatrol, ang kasandigan mo, Jezabel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Jezabel Bernardino. Pagbuo ng Cabinet Cluster for Education, inaprubahan ni PBBM. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Rainier Salen. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng isang Cabinet Cluster for Education upang mas matutukan ang mga pangangailangan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa buong bansa. Ang desisyong ito ay naisipinal kasunod ng rekomendasyon ng 2nd Congressional Commission on Education. Ang layunin ng bagong cluster na ito ay ang pagtatag ng isang pambansang estratehiya na magpapalakas sa kalidad ng pagtuturo at pagbuo ng lakas paggawa. Sisimulan ito mula sa maagang yugto ng pagkabata hanggang sa programa ng Technical Vocational Education. Ayon naman kay Pangulong Marcos, ang cluster ay magiging isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang bawat mag-aaral sa bansa ay makakatanggap ng dekalidad na edukasyon na kinakailangan para sa kanilang personal na pag-unlad at para sa kabuuang progreso ng bansa. Para sa Ispatrol, Rainier Salen, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Rainier Salen. Magbabalik pa rin po ang ating programang sa Ispatrol, ang kasandigan niyo sa balita at impormasyon. Sitwasyon sa second quarter Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior citizens. Malaki, Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong Para sa Sais Patrol. Earl Sotoya, Giovanna Laude. Cedric Sanji, Jezabel H. Bernardino. Casey Laude. Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo. ipagsabi.
Be part of Kaibigan Community on Facebook and enjoy the perks of being member in Kaibigan Community. Join exclusive product launch activity. Express your opinion. Join special promotions. Here's quick recap of Kaibigan Community events. What are you waiting for, Kaibigan? Come and join us on Facebook. Mga kapuso, kamusta kayo? Naghahanda kami para sa isang kakaibang road trip dito. At syempre kasama natin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Itong Bajaj ang gagamitin natin para ma-experience ko naman kung gaano ito kakomportable at katibay on the road. O ano, ready na kayo? Happy ka! Oo, sarap eh. Komportable ba? Oo, komportable. Matibay ba? Matibay na matibay. Sabi ko sa iyo, Delo, hindi kayo mahirapan matagpuan ang branches nito sapagkat matatagpuan nito sa Calabarzon area. At syempre, makikita ang Motor Central sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province, North Luzon. Ikaw naman! Matatagpuan dito sa Mindoro, Marinduque, Davao at Manila. Mga kapuso, paano? Magkita-kita tayo next week at may road trip na naman kami ni Delo. At syempre, kasama pa rin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Okay, let's go! Road trip na! Yes! Sugod! Ano, Delo? Gusto mo magpagalingan tayo eh? Oo, yun lang. Alam mo ba kung ano mga features itong Bajaj? Oo naman. Ano? Meron tong handbrake, meron tong hydraulic tandem brake, saka may reverse pa. Parang kotse, saka yung mga ibang four wheels na sasakyan. Ha? Ikaw naman, yun lang ba mayayabang mo? Alam mo ba itong Bajaj? Ay, may... Pang-lima ang tao to. May seatbelt, may wiper, may headlight, at may taillight. Kumpleto! Teka. Sino ka ba? Oo nga, ba't nandito to? Kaya ako nakabili nito. Anong ginagawa niyo dito? Pasensya na po. Paano ba? Opo, makita-kita tayo next week ha. Boss, pasensya na. Oo, ayan na. Sakay ka kasi nasakay.
Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #PlanTita. As a single mom, sa hamon ng buhay siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarteng naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #PlanTita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero you know, to be able to deliver all byproducts sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Sobrang eto talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko. And even my tall plants, na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective! Itong anibersaryo na Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior souls. Malaki Los Baños, Narito ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong linggo. Para sa 6 Patrol, Earl Sotoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezebel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo. Ipagsabi. Nagbabalik po ang ating programang pambalitaan sa rehiyon ng Calabarzon sa East Patrol, ang kasandigan niyo sa balita at impormasyon. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan, National Public Transport Modernization Program Summit, ikinakasa ng DOTR at ng mga transport groups. Para sa detalye ng balita, ipapatro ni Ralph Tapia. Bukas ang Department of Transportation sa mga mungkahi ng mga transport groups na magsagawa ng isang national summit para sa Public Transportation Modernization Program. Ang naturang summit ay naglalayong upang mapag-usapan at masolusyonan ang mga issue na may kinalaman sa implementation ng PTMP. Isang press conference ngayong umaga, ipinahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang kanyang suporta sa mungkahi. Ayon sa kanya, ang summit ay magiging mahalagang pagkakataon upang mapabuti ang pagpapatupad ng programa sa pamamagitan ng isang bukas na dialogo. Natutuwa ako sa mungkahi magkaroon ng National Transport Summit para mapag-usapan natin ang mga issue through dialogue at mapagtulungan natin ang pagbuo sa mga solusyon, ani ni Secretary Bautista. Muling tiniyak ni Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega na kayang tugunan ang mga suliranin sa PTMP nang hindi kinakailangan isuspende ang programa. This is what our President and our administration want. Tulungan ang mga mananakay. All of the concerns that were raised ay aayusin natin ng dahan-dahan. Kaya nating aksyonan ang mga concerns habang tinutuloy ang programa, payag ni Yusek Ortega. Dumalo rin sa press conference si Assistant Secretary Jose Tracker Lim, Chairman Teofilo Guadis III at mga kinatawan mula sa transport groups, kabilang ang Angat Kooperatiba at Kooperasyon ng Alyansang Pilipino para sa Modernisasyon. Ang National Summit na ito ay inaasahang magbibigay daan sa mas mapabuting koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan at mga transport groups para sa ikakaunlad ng public transport system sa bansa. Para sa East Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi.
Maraming salamat, Ralph Tapia. DILG nagdaos ng Interagency Conference upang talakayin ang dam protocols sa gitna ng banta ng La Nina. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Casey Laude. Para sa balitang nasyonal, sa harap ng banta ng La Nina na inaasahang magdudulot ng mas maraming ulan sa bansa, nagdaos ang Department of Interior and Local Government ng isang Interagency Conference kasama ang iba't ibang ahensya at lokal na gobyerno upang talakayin ng mga protocol sa pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, napapanahon ng repasuhin ng mga pulisya sa pagpapakawala ng tubig upang masiguro na hindi ito magpapalala ng baha, partikular sa mga lugar na madaling tamaan ng pagbaha tulad ng Metro Manila, CAR Regions 1 to 3 at Calabarzon. Isinulong ni Abalos ang pagpapalakas ng komunikasyon sa pagitan ng mga operator ng dam at mga LGU tuwing may masamang panahon. Binibigyang diin din niya ang kahalagahan ng maayos na koordinasyon upang maiwasan ang anumang trahedya na dulot ng pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam. Bilang bahagi ng mga hakbang ng gobyerno, nais din ng kalihim na palawakin ang mga ipinapalabas na public warnings sa mga oras ng dam release at mga list of protocols. Ang list of protocols sa isang sistema ng babala at paghahanda para sa mga panganib na dulot ng mga natural na kalamidad. Tiniyak ng kalihim na ang hakbang na ito ay bahagi lamang ng mas malawak na plano ng gobyerno para sa mas maayos na paghahanda at pagtugon sa epekto ng La Nina. Para sa 6 Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. Balitang Calabarzon naman tayo. Talakayan tungkol sa pagdagdag ng sahod sa rehiyon ng Calabarzon, isinagawa sa Cavite. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Cedric Sanji. Sa isang mahalagang public consultation na isinagawa ngayong araw, ipinahayag ng mga kinatawan mula sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB at Department of Labor and Employment o DOLE ng Regional 4A Calabarzon ang kanilang suporta sa petisyong muling itaas ang minimum wage sa rehiyon. Ang konsultasyon ay dinulhan ni Vice Chairperson ng RTWPB 4A, sina DTI Regional Director Marisa Argente at NEDA Regional Director Agnes Tolentino, pati na rin ang mga Provincial Directors ng DOLE 4A. Kasama rin sa pagdalo ang mga kinatuan mula sa management at labor groups at ilang mga manggagawa mula sa iba't ibang kumpanya sa Calabarzon. Ang layunin ng pagpupulong ay ang pagbuo ng patas at epektibong patakaran sa sahod para sa rehiyon. Ayon sa mga dumalo, binatid nilang hindi pa rin sumasapat ang mga sahod ng maraming Pilipino, lalo na sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Itinulak nila ang petisyong ito upang itaas ang sahod sa Calabarzon at iayon ito sa Metro Manila. Mula noong 2018, 7 beses nang nagkaroon ng aumento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Calabarzon bilang resulta ng patuloy na pakikipaglaban para sa karapatan ng mga manggagawa. Naniniwala mga kinatawan na maaari nilang maabot muli ang layunin ito at tinitiyak nilang patuloy nilang babantayan ang progreso ng petisyong ito upang ito ay maaprubahan sa lalong madaling panahon at makapagbigay ng benepisyo sa mga kababayan sa Calabarzon. Para sa 6 Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Batangas isinailalim na sa state of calamity dahil sa African swine fever. Para sa detalye ng balita, iyahatid ni Jezabel Bernardino. Batangas isinalalim na sa state of calamity dahil sa African swine fever. Aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas ang mosyon para sa deklarasyon ng paglalagay sa lalawigan sa ilalim ng state of calamity dahil sa patuloy na epekto ng African swine fever or SAF. Ang desisyon ay ginawa ngayong araw, 12 ng Agosto 2024.
Ang motion ay inaprubahan kasunod ng rekomendasyon mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na pinamunuan ni Governor Hermelando Mandanas bilang chairperson. Batay sa PDRRMC Resolution No. 15, ang resolusyon ay nagmumungkahi ng pagdeklara ng state of calamity upang makapagbigay daan sa agarang tulong at suporta sa mga naapektuhan ng SAF sa lalawigan. Ang opisyal na pag-aproba ay pinangunahan ni Vice Governor Mark Leviste bilang presiding officer sa isinagawang 33rd regular session na ginanap sa Salvador H. Laurer Hall, Apolinario Mabini Legislative Building, Capital Site, Batangas City. Ang deklarasyon ng State of Calamity ay nagbibigay sa lalawigan ng karagdagang pondo at mga resources mula sa national government para sa mga pangangailangan ng mga apektadong sektor, partikular na ang mga hog races at mga komunidad na umaasa sa industriya ng baboy. Para sa Ispatrol, ang kasandigan mo, Jezebel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Jezebel Bernardino. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan. 4-story building sa Barangay Lapiwa, Binyan, Laguna, itinatayo para sa mga apektado ng NSCR project. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Rainier Sala. Isang malaking hakbang para sa kapakanan ng mga residente ng Binyan na maapektuhan ng North-South Commuter Railway o NSCR project ang kasulukuyang sinasagawa sa Barangay Langkiwa. Ang proyektong ito na kinabibilangan na pagtatayo ng mga 4-story building ay magsisilbing bagong tahanan para sa mga residente na dating nakatira malapit sa rails ng tren. Ang proyektong ito ay bunga ng kolaborasyon ng Department of Transportation, Department of Human Settlements and Urban Development, Social Housing Finance Corporation, at ng lungsod ng Binyan. Ito ay patunay na matibay na pagtutulungan ng pambansang pamalaan at ng lokal na pamalaan sa pagsusulong ng mga proyekto na direktang makikinabang ang mga mamamayan. Sa pamamagitan ng Binyan City Human Settlements at Livelihood Office, sinisiguro ng lungsod na lahat na kinakailangang proseso ay maayos na naisagawa. Kasama rito ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya, konsultasyon sa mga apektadong residente, surveying at tagging ng mga benepisyaryo. Isa rin sa mga pangunahing hakbang ng lokal na pamalaan ay ang pagtiyak na ang mga residente ay mananatili sa loob ng binyan para sa kanilang bagong tirahan. Ito ay isang mahalagang desisyon upang hindi mapalayo sa kanilang mga komunidad, kabuhayan at serbisyong pampubliko. Ang nasabing housing o relocation project ay inaasahang magbibigay ng maayos na pabahay, seguridad sa mga apektadong pamilya habang nagbibigay daan naman sa mas mabilis at epesyenteng transportasyon sa ilalim ng NSCR project. Patuloy ang pagsisikap ng pamalaan na matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan habang pinapalawak ang infrastruktura ng bansa. Para sa Sais Patrol, Rainier Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Rainier Salen. Tumungo naman tayo sa ating balitang nasyonal. Youth and Sports Development Office Binyan, Laguna, muling pinarakalan bilang pinakamahusay na Youth Development Office sa bansa. Para sa detalye ng balita, ihahatid ni Ralph Tapia. Ipinagmalaki ng lungsod ng Binyan ang kanilang muling pagkilala bilang pinakamahusay na Local Youth Development Office sa buong bansa sa ika-5th Philippine Sangguniang Kabataan Awards at First Positive Youth Development Awards na ginanap sa Boracay New Coast Convention Center, Malay, Aklan. Ang prestihiyosong parangal ay hatid ng Philippine Youth Development Network, Galing Pook at National Youth Commission. Ang pagkilalang ito ay tinanggap ng City Youth and Sports Development Officer ng Binyan na si Mr. Alfred Benedict Suarez, kasama ang OIC ng Youth Development Division na si Mr. Mac Larnel Aliluran, OIC ng Administrative Division na si Mr. Mark Robert R. Almadin, at OIC Sports Development Division na si Mr. Leo Calyado.
Ang kanilang dedikasyon at pagsisikap ay kinilala sa buong bansa na nagpapakita ng kanilang pangunguna sa pagpapalakas ng sektor ng kabataan sa Biñan. Ang parangal ay hindi magiging posible kung wala ang masisipag na kawani ng YASDO Biñan at mga kabataan ng Biñan na patunay na nagpapamalas ng kanilang husay at talento. Ang walang sawang suporta at pagmamahal ng pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Walfredo Di Magala Jr., Vice Mayor Angelo Alonte, Congresswoman Marlene Alonte ng Giyat at Biñan Sangguniang Kabataan Federation at LYDC President Alonso King Garcia ay naging susi upang makamit ang matagumpay na to. Ang parangal na ito ay isang patunay na pagsisikap ng kabataang Biñanense na magpupunyagi at patuloy na magiging maasahan sa kanilang mga tungkulin. Sa bawat hakbang, ipinakikita nila sa lungsod ng Biñan ang kabataan ay tunay na maasahan at handang maglingkod para sa ikakaunlad ng kanilang komunidad. Kabataang Biñanense magpunyagi, patuloy nating ipakita na sa lungsod ng Biñan, kabataan ay maaasahan. Para sa 6 Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Balitang Bay Laguna naman tayo. Tagumpay ang Youth Camp 2024 na isinagawa sa Bayan ng Bay. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Casey Laude. Ang lokal na pamahalaan ng BAE sa pangunguna ni Mayor Jose Padrid sa tulong ng Local Youth Development Office at Pambayang Federasyon ng Sangguniang Kabataan ng BAE ay matagumpay na nagdaos ng Youth Camp 2024 noong ika-10 hanggang ika-11 ng Agosto sa Grand Villa Resort, Barangay Tranca, BAE, Laguna. Ang camp ay bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan na may temang From Cliques to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development. Ang nasabing kaganapan ay dinuluhan ng iba't ibang youth organizations mula sa 15 barangay ng BAE kasama ang kanilang mga opisyales at miyembro. Sa loob ng 2 araw, ang mga kalahok ay nakilahok sa serya ng mga talakayan na naglalayong iangat ang kaalaman at kasanayan ng mga kabataan. Kabilang sa mga paksa na tinalakay ay ang self-care and development, effects of illegal drugs in the society, leadership and character development for the youth, at importance of social media and digital entrepreneur. Hindi lamang ito nakatuon sa pag-aaral kundi pati na rin sa pagbuo ng samahan at pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng team building activities at socialization and talent night. Ang mga aktibidad na ito ay naging daan upang maging bukas ang komunikasyon sa bawat miyembro ng youth organizations na nagresulta sa mas mahusay na pag-unawa at pakikipag-ugnayan. Nakatulong din ito upang mailabas ng mga kabataan ang kanilang mga natatagong talento at kasanayan. Sa pagtatapos ng camp, hinilala ang mga grupo at individual na nagpakitang gilas sa kanilang mga aktibidad. Ang kanilang ipinamalas na husay at dedikasyon ay nagpapatunay sa patuloy na pag-asa ng lokal na pamahalaan na ang kinabukasan ng bayan ay mga nasa kabataan. Ang tagumpay ng Youth Camp 2024 ay nagbibigay diin sa mahalagang papel ng kabataan sa pagbuo ng mas maliwanag at mas maunlad na kinabukasan para sa bayan ng BAE. Para sa tuloy-tuloy na pagsulong at pag-unlad, ang bayan ng BAE ay nananatiling nakatuon sa mga empower ng kanilang mga kabataan. Para sa 6 Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. Kawayan Festival ipinagdidiwang sa PAMI Laguna. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Cedric Sanji. Naanyayahan ang lahat na dumalas sa taunang Kawayan Festival sa bayan ng PAMI Laguna mula August 11 hanggang August 16. Ang nasabing festival ay natatampok sa kahusayan ng mga produktong nangyari sa kawayan at mga programang tunay na nagbibigay pugay sa mga Pamilenyos. Ang Kawayan Festival ay nagbibigay din sa makulay na kasaysayan ng PAMI, kung saan ang unang simbahan sa bayan ay itinayo mula sa kawayan at nipa. Ang patron ng bayan, si Santa Barbara,
ay naging bahagi ng makulay na kasaysayan ng lugar. Ang festival ay hindi lamang isang pagdiriwang ng mga produktong kawayan, kundi pati na rin ang pangunahing industriya ng bayan, ang paggawa ng mga produktong gawa sa kawayan. Ang okasyong ito ay natatampok din sa paggunita ng pagkakatatag ng Bayan ng Fami noong August 15, 1910, nang ito ay hiwalay mula sa kalapit na bayan ng Siniloan. Ang pangalan ng Bayan ng Fami ay mula sa pangalan ni Doña Trinidad Aguinaldo y Fami, ina ni Emilio Aguinaldo, ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas. Ang Kawayan Festival ay isang pagkakataon upang ipagdiwang ang kultura, kasaysayan, at diwa ng Bayan ng Fami. Huwag palampasin ang pagkakataong ito, makiisang makulay sa selebrasyon at tuklasin ang kagandahan ng mga produktong kawayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang opisyal na Facebook page ng Fami o makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Para sa Ace Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Pangulong Marcos iginawa ng 20 milyon at Presidential Medal of Merit kay Carlos Yulo. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Jezabel Bernardino. Pangulong Marcos iginawad ang 20 milyong piso at Presidential Medal of Merit kay Carlos Yulo. Pambansang pagkilala sa mga atletang Pilipino, pagbabalik ng mga bayani mula sa Paris 2024 Olympics. Patuloy na ipinagdiriwang ng bansa ang makasaysayang tagumpay ng mga atletang Pilipino mula sa katatapos na Paris 2024 Olympics. Sa gabi ng Agosto 13, 2024, dumating sa Villamor Air Base sa Pasay City ang mga atleta na sinalubong ng mainit na pagtanggap mula sa kanilang mga pamilya at taga-suporta na nagalak sa kanilang matagumpay na pagganap sa pinakamataas na kompetisyon sa sport sa buong mundo. Pagkatapos ng kanilang pagdating, ang mga atleta ay nagpunta sa Malacañang Palace kung saan sila ay personal na tinanggap ng pamilya Marcos, na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isang simpleng ngunit makabuluhang pagdiriwang ang ginanap sa Ceremonial Hall. Sa programa, iginawad ni Pangulong Marcos Jr. ang presidential citation sa lahat ng mga atleta na lumahok sa Olympic Games. Kabilang sina Nesty Peticio at Ira Villegas na parehong nakamit ang bronze medal sa women's boxing. Ang mga parangal na ito ay kinlala ang kanilang natatanging pagganap at pagpapamalas ng mga Olympic ideals ng kahusayan, respeto at pagkakaibigan na nagbigay ng karangalan at pagmamataas sa bansang Pilipinas at nagsilbing inspirasyon sa mga susunod na atleta upang mangarap, maghangad at makamit ang mga tagumpay sa Olympics. Si Carlos Adriel Yulo naman ay tumanggap ng Presidential Medal of Merit bilang pagkilala sa kanyang makasaysayang tagumpay sa Paris Olympics sa mga men's floor exercise and vault events na nagbigay sa Pilipinas ng kauna-unahang Olympic medals sa artistic gymnastics. Matapos makuha ang 4 na medalya, umabot ang Pilipinas sa ika-37 pwesto sa overall ranking sa Paris 2024 Olympics. Ito ang pinakamagandang pagganap ng bansa sa kasaysayan na lumampas sa kanilang medal haul mula sa 2020 Tokyo Olympics. Para sa Ace Patrol, ang kasandigan mo, Jezabel Bernardino, ipagsabi. Maraming salamat, Jezabel Bernardino. Lungsod ng Calamba, kabilang sa nagwagi sa prestiyosong Lungsod Lunsad Awardee. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Rainiel Saler. Ang lungsod ng Calamba ay nagwagi sa inisyatibong titulo bilang Lungsod Lunsad Awardee, isang pagkilala sa pambihirang tagumpay ng lungsod sa larangan ng creativity at innovation sa buong bansa. Ang parangal na ito ay ginawad sa pamamagitan ng Kalambagong Fiesta
Taste-Style Creativity Fair na nagbigay diin sa kausayan ng Kalamba sa mga aspeto ng sining, kultura at palikhaing inisyatiba. Upang suportahan naman ang programang ito, ang Department of Trade and Industry ay nagbigay ng malaking tulong sa lokal na pamahalaan ng Kalamba na nagkakahalaga ng 1,275,000 pesos. Ang pondo ay ilalaan sa iba't ibang proyekto na naglalayong iangat ang talento, kultura at pagkamalikhain ng bawat Kalambenyo. Ang tagumpay na ito ay nagpapatunay sa patuloy na pagsusumikap ng lungsod ng Kalamba na isulong ang programa magpapaangat sa kalidad ng buhay ng mga mamamayan nito sa pamamagitan ng sining at inobasyon. Ang pagkakilalang ito ay hindi lamang nagdala sa karangalan ng lungsod, kundi nagbigay diin din sa inspirasyon para sa iba pang lokal na pamahalaan na magpatuloy sa pag-ulad at inobasyon. Samantala sa suporta ng DTI at ang dedikasyon ng lungsod ng Kalamba, tiyak na mas marami pang magandang bagay ang magaganap sa hinaharap. Patuloy na isusulong ang programang magtatampok sa kausayan at pagkamalikhain ng bawat Kalambenyo. Para sa Sais Patrol, Ringel Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Ringel Salen. Narito na nga po tayo sa pagtatapos ng ating programa. Pasasalamat po sa ating mga reporters na nagsilbing instrumento para maiparating natin ang mga balitang ito sa buong Calabarzon. Maraming salamat po sa mga nanood at sumubaybay sa ating episode ngayong linggo. Abangan nyo pa rin po kami sa susunod na linggo para sa mas kaabang-abang at mga bagong balita sa ating rehiyon. Sa ngalan pa rin po ni Director Christopher Sanji, ako pa rin si Earl Sotoya. Ang kasandigan nyo ipagsabi. Sa second quarter, anibersaryo na Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior souls. Malaki Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong linggo. Para sa Sais Patrol, Earl Sotoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezebel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo ipagsabi.